Hi, what's up? Bigyan po natin ng reaction video tong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay hinahin kanina sa Kamara de Representante ng Pilipinas sa 19th Congress. Okay, simulan na po natin to. The session is resumed. The majority leader is recognized. Mr. Speaker, in accordance with Section 16, Rule 6 of the Rules of Procedure, in impeachment proceedings, I move to elect the following members of the House of Representatives as prosecutors in the trial on the impeachment complaint filed against Vice President Sara C. Duterte. Ito po, formal ng sinampahan in-impeach na si VP Sara Duterte dito po sa House of Representatives sa 19th Congress kahapon sa Batasan Pambansa sa House of Representatives, February 5, dated 2025. Sira ulo talaga itong mga buhayan na ito, mga kababayan. Sige, natin. Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. Representative Romeo M. Acop. Mga ano to? Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Representative Joel R. Chua. Sila po yung mga nasa quadcom. Representative Raul Angelo Gil Bongalon. Sila rin po yun. Yung mga... Representative Loreto B. Acharon. Representative Marcelino C. Libanan. Representative Arnan C. Panaligan. Kung hindi po ako nagkakamali, Arnan C. Panaligan. Isabel Maria Zamora. Representative ng Oriental Mindoro, kung saan po doon po ako pinanganak. Mindoro, Puerto Galera. So, siya po yung representative namin. Alam mo yun mga kababayan natin dyan sa Mindoro. Isa po si Congressman Arnan Panaligan na pumirma sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Tuloy po natin. Representative Lawrence R. Defensor. And Representative Jonathan Keith T. Flores. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to elect the aforementioned members as prosecutors in the trial of the impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The majority leader is recognized. Mr. Speaker, in the additional reference of business earlier read by the Secretary General, there are 3 other impeachment complaints filed against Vice President Sara C. Duterte. These are parang ayun nga po ang hinayin, kung hindi ako nagkakamali, 3 or 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Duterte na baseless accusation. Yun po yung mga nasagot niya nun sa hearing ng Congress na alam niyo po sinisiraan at political prosecution. Alam po yung mga pinagsasabi at ibinabatong akusasyon laban kay Vice President Duterte. Ito po ay nasagot na niya sa COA. Hindi po ako nagkakamali. Kung nasusubaybayan po natin yung sequence ng mga pagpupulong at nagaganap from 2024, kasi last 2024 pa po yan
naihayin before end break po nung Christmas break. So, ayan po, yung andun ngayon po, first week ng February na, kung saan magre-resume na. Alam niyo po, parang destabilize lang eh. Mga wala talaga ho itong mga to. Walang visa, pero parang ang pinapalabas niya sa publiko, sa mga mamamayan, marami yung nag-complain. Hindi po natin alam magkano po ba ang bayad sa isang kongresista na pumirma. Kasi unang-una po nagpahayag na yung Iglesia ni Cristo na sila po ay suporta na hindi pabor sa pag-impeach o pag-file ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, ito ay pagmumulan ng pagkakahati-hati, pagkakapaksyon-paksyon ng buong Pilipinas. Hindi lang po ng isang halimbawa, Metro Manila lang. Hindi po. Buong Pilipinas po yung pinag-uusapan. Yun po yung ayaw nila. So, hindi po sila nakikinig sa sinasabi ng Pangulo, at yun po yung ng Pangulo na hindi dapat suportahan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, sanhi po ng pagkakawatak-watak at pagkakahati-hati, pagkakapaksyon-paksyon ng mga Pilipino. Ay po, sige po, diretso po natin to. The impeachment complaint filed by Teresita Quintos Deles, Father Flaviano Villanueva, Gary Alejano et al. Ayan po yung mga paring, ang sinasabi po nila, may isang vlog po akong napanood na ang sabi nila, separation of church and state. Pero bakit po yung mga pare, sila yung isa sa mga nagsasabi at naghahayi, nagdadala sa Congress ng mga bagay na watak-watak ng sambayan ng Pilipino. I don't know, it's a there is separation for church and state. Yun nga po, sinasabi rin nung iba, bakit yung Iglesia ni Cristo ay sumasali sa ganyan pong political alliance, kumbaga. Ang Iglesia po, kung makikita po natin kung ano yung pahayag po nila, nasa gitna lang po yung Iglesia ni Cristo. Lahat po ng intindi ko, wala pong sinabi na pro Marcos kami, pro Duterte kami, walang ganun. Sa gitna lang po yan. Kumbaga, namamagitan at ayaw nila, suportado sila sa kung ano yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Diretso po natin. Endorsed by Representative Percival Sedanya of Akbayan Party List on December 2, 2024. Next is an impeachment complaint filed by Teodoro Casino, Lisa Masa, Nery Colmenares et al. And endorsed by Representative Franz. Yan po yung mga nabanggit na yun, yung mga sila Franz Castro, sila Congressman Sedanya, sila po yung tinatawag na Makabayan Bloc sa Congress. Yan po ay isang grupo na kung saan yung mga nabumundok. Yung pong tinatawag na New People's Army. Sila po yung front of the New People's Army. Hindi na po natin ipagkakalaan. Lahat po ng lumalabas na sa mga rally na yung laban anti-Duterte administration, yung sumisira po sa bayan, sila po yan.
Yun po yung di ko nga po alam kung bakit pa sila nandiyan sa Congress at marami pa po sila hanggang ngayon diyan. Ayun yung tinututulan nila, isa sa mga tinututulan nila kasi isa sa mga ano nila. Kasi pag halimbawa kaya pabor sila sa impeachment. Kasi kung babalikan natin, isa si Vice President Sara Duterte ang humaharang at nagpapaliit ng mundo ng mga makakaliwang grupo na yan. Kaya hindi sila pabor sila sa impeachment, hindi sila pabor sa administrasyon ni Pangulong Duterte noon. At dito kay Vice President Sara Duterte. El Castro of ACT Teachers Party List, Representative Arlene Brosas of Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel Manuel of Kabataan Party List on December 4, 2024. And the last one, Mr. Speaker, the third one, impeachment complaint filed by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico Ponce, Reverend Father Dionisio Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris Colada of Ambis OWA Party List on December 19, 2024. Pursuant to our rules of procedure in the impeachment. Ngayon po, ang babantayan natin, ang tanong, magkano ang isang pirma ng mga kongresista laban sa impeachment case? Sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Lalabas po yan. Alam naman po natin, nung una, walang Congress na naglalakas loob na. Alam ko meron po yung mga makabayan black lang yung nag-initiate ng mga yan. Ngayon po, bigla-bigla, ayan. Ang tanong po natin, magkano ang bawat isang congressman na sumapi, pumirma, at nangalap, magkano po ang binayad sa kanila. So, abangan po natin yan. Hindi po natin tatantanan yan. Ganyang tuloy na po natin. Impeachment proceedings, considering that the plenary has already transmitted to the Senate the impeachment complaint filed by 215 members 215, on February 5, 2025, that is today, I move that the 3 other impeachment complaints filed on December 2, 2024, December 4, 2024, and December 19, 2024, be transmitted to the archives. Gusto po talaga nilang kasi po, kung babalikan po natin yung istorya at ng mga nangyari nung nakaraan, isa po sa nag-aambisyo maging presidente yung House Speaker of the Congress na si Romualdez. Siya po yung interesado, kaya nga po nagpasa sila ng mga batas na kumalap talaga sila ng mga pondo, no? Yung pondo ng pondo na unfunded anong tawag nga po dun sa pondo na walang allocation ng pondo pero nakapagbalangkas po sila ng batas doon na pinirmahan po at hanggang ngayon controversial po yun. Isa po sa pag-uusapan natin sa mga darating na araw, sa mga darating na oras, yung hanggang ngayon hindi pa nila maipaliwanag yung bicameral na ginawa nila nung last 2024 ng December.
at pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam ko po may petition na sa Korte Suprema, yung ginawa nilang anomalya po yan. Isang hindi po, it's called unconstitution po yan. Wala sa batas, blanco-blankong appropriation po ng budget ng Pilipinas. Diretso muna po natin to. Tapusin na natin yung konti na to. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to transmit to the archives the aforementioned 3 impeachment complaints filed last December 2, 4, and 19, 2024. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. These impeachment complaints are transmitted to the archives. Mr. Speaker, I move to suspend session for a few minutes. Session suspended. Ayan na po. Ayan po. Ito mo natin, isinampa na, impeach na po si Vice President Sara Duterte at sa House of Representatives at itatransmit na po yan sa Senate. Abangan po natin yung mga susunod na kabanata regarding po dyan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggang dito na lang po. Kung hindi